mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Pananambang sa gitna ng Timog Avenue sa Quezon City na nasa sa video, posible umanong may kinalaman sa negosyo ng isa sa mga biktima. Driver na kasamang napatay, posible raw na nadamay lang. Mahigit 100 residente sa Caloocan, inilikas dahil sa tumagas na kemikal sa ice plant. May mga nahilo, nagsuka at nahirapang makahinga. Sa Ubadlo naman, may isa na namang namatay dahil sa nakasusulasok na usok mula sa hindi pa rin naabol ang sunog sa Navotas landfill. Reklamong impeachment laban kay VP Sara umusad na sa plenaryo matapos makitaan ng sapat na basihan ng House Justice Committee. Kampo ng pangalawang Pangulo, hindi na raw nagulat. Pinalaking benepisyo ng PhilHealth para sa mga buntis, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos. Eto na nga. Painit ng painit ang mga eksena sa kapatid seryeng A Secret in Prague. Ano na kaya ang mangyayari kay Mikoy matapos siyang kidnapin? Eto pa nga, mga naggagandahang kandidata ng Miss Universe Philippines bumisita sa Kapatid Network. May patalbogan na rin nagaganap sa kanilang mga fans. Mahigit 100 residente ang inilikas sa Caloocan dahil sa tumagas na ammonia sa paggawaan ng yelo. May mga nahilo, nagsuka at nahirapang huminga. Live mula sa Caloocan City, nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. JC, kumusta na ang mga residente dyan? Julius, Cheryl, as of 5 p.m. nga ay pinabalik na nga yung mga evacuees sa kanilang mga tahanan. No? Normal na po kasi ulit itong air quality. Ito nga po yan sa paligid itong ice plant following itong ammonia leak po kaninang madaling araw. Pero alam mo, kanina nga may mga nahilo, may mga nagsuka dahil nga sa masangsang na amoy nito. Bukas ang mga bintana at pinto. Nilagyan din ng harang ang gate ng pagawaan ng yelo sa barangay 168 Deparo, Caloocan. Yan ay matapos tumagas ang ammonia bandang alas 4 ng madaling araw kanina. Base sa investigasyon ng Caloocan BFP, nagkaproblema sa condenser machine kaya tumagas ang ammonia na siyang responsable para magyelo ang tubig. Kaya ang ilang residenteng nakalanghap ng ammonia nahilo, nagsuka at nahirapang makahinga. Nakakasulasok na amoy. Sobra. Hindi na matiis hanggang sa sikmura. Laway ang nailabas ko. Bakit? Sa sobrang ang amoy, sinikmura na ako. Yan din ang sinapit ni Mayan Asierda na 7 buwan pa namang buntis. Hindi na talaga kami makahinga po. As in, lumuluha ka, suka po kami lahat nun. Ayun po, yung sa siguro yun, sa nalanghap po siguro namin. Aabot sa 120 residenteng nakatira malapit sa ice plant ang inilikas patungo sa barangay hall. Siyam ang isinugod sa ospital. Bilang solusyon, naglagay na rin sila ng mechanical exhausts para mabawasan ang amoy ng tumagas na ammonia. Suot ang self-contained breathing apparatus, pinasok ng mga tauhan ng Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Division ang ice plant para suriin ang toxicity level sa hangin. Ito'y para malaman kung pwede nang pabalikin ang evacuees sa kanilang mga bahay. Kung mas tatagal po yung exposure nila doon sa amoy na iyon ay pwede po silang mawala ng malay. Kaya para po sa kanilang safety and security, pinananatili po natin sila sa evacuation site. Pagka yan po ay nasa safe level na po, checkin din po natin yung community kung ano po ang toxicity level sa hangin doon sa residential area. Depende rin sa weather condition. Hindi rin natin masasabi. Minsan walang hangin, mainit ang panahon, pero kakayanin natin sir na mapabilis para makabalik kaagad yung mga kababayan natin. Sa ngayon nga ay inaalam pa rin yung posibleng pananagutan nitong may-ari nga ng ice plant at iniimbestigahan pa rin nga itong pinagmulan ng insidente.
Balik sa inyo. Maraming salamat, JC Cosico. Napeperwisyo pa rin ng usok mula sa nasusunog na Navotas landfill ang kalapit na bayan ng Ubando sa Bulacan. May isang residente na namang napaulat na namatay matapos magreklamong nahihirapang huminga. Live mula sa Ubando, Bulacan, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, kumusta ang kalagayan ng mga evacuee dyan? Alam mo, Cheryl, tama ka dyan. Tuloy-tuloy pa rin nga yung perwisyo na idinudulot ng binubugang usok ng nasusunog na Navotas Sanitary Landfill. Sa katunayan nga, mahigit 2 linggo na inaapula ang sunog na ito. At dito nga mismo sa bayan ng Ubando ay naiulat ang pagkasawi ng isang 81 anyos na senior citizen dahil sa hirap sa paghinga. 18 araw na mula nang sumiklab ang sunog sa Navotas Landfill. At hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa ang usok na dinudulot nito. Isa sa pinakanahihirapan ngayon ang mga residente sa kalapit lang na bayan ng Ubando sa Bulacan. Noong nakaraang linggo, may nasawing 81 years old na residente ng Barangay Katanghalan. Tumangging humarap sa News 5 ang pamilya ni Lolo, pero kwento nila, malakas raw ang usok sa kanilang lugar noong araw na namatay ito. Dumaing daw ang biktima na nahihirapang huminga. Isinugod pa siya sa ospital pero binawian rin ito ng buhay. Ayon sa kaanak, atake sa puso ang sanhin ng pagpanaw. Nilibing na kanina ang nasawing senior citizen. May mga dumadaing na inuubo. Yun naman talaga ang totoong mga nangyayari na minsan may paninigip ng dibdib. Katulad nga may isang residente kami na dahil nga daw doon, nakikitang dahilan pero hindi natin matiyak. Takbo namin sa ospital. Sabi nga ng inatake. Ito na ang ikalawang residente ng Ubando na namatay sa gitna ng nararanasan nilang perwisyo dahil sa usok. Pero paglilinaw ng mga otoridad, parehong may comorbidity o iniindang karamdaman ang mga ito. If I'm not mistaken, may mga pre-existing na sila. Pero hindi lang natin ma-make sure as to the health report kung ang nagpa-trigger pa nung situation sa kanila is yung related sa incident sa Navotas Sanitary Landfill. Umakyat naman na sa 480 na residente ang pansamantalang nanunuluyan sa Ubando National High School na nagsisilbing evacuation center. Katumbas yan ng 170 na pamilya. Pero kahit sa evacuation center, amoy na amoy pa rin ang mabahong usok kaya't marami ang naka-face mask. Sa mga larawang ibinahagi ng Bureau of Fire Protection o BFP, makikita ang mas pagkaunti umano ng ibinubugang usok ng nasusunog na landfill. Sa ngayon daw ay hindi na pwede ang basta-bastang pagbuga ng tubig sa pag-apula ng apoy. Pag ginamitan natin ng excessive water, ay pwede ring mag-compromise o ma-damage yung layer or liner ng landfill na ito, na liner system na ito sa ilalim. Kaya ang liner na yan ay nakadesign kasi yan para i-preventing yung toxic na from the leaking sa mga surrounding soil or Manila Bay. Sa huling air quality assessment ng DENR, bahagyang bumuti ang kalidad ng hangin sa Navotas, Malabon at Valenzuela. Cheryl, sa mga oras na ito, makikita nyo nga sa aking likuran yung tuloy-tuloy pa rin na pagbuga ng usok nitong Navotas Sanitary Landfill. At medyo may nakikita nga rin tayo na konting patse-patse na pag-alab nung apoy. Kadalasan daw na nangyayari talaga yan ng mga ganitong oras. At ang pinakamaswerte na lamang daw ay yung hangin ay hindi papunta rito. Sa halip ay pakanan nga daw yung hangin kaya't hindi muna apektado yung mga residente dito sa bayan ng Ubando. Samantala, nakatanggap din tayo ng ulat na yung ilang mga opisyal ng LGU ng Ubando ay nagtungo nga sa Malacanang. Ito ay para humingi na rin ng tulong dahil nga hanggang ngayon hindi sila sigurado kung kailan matatapos itong nararanasan nilang perwisyo at pahirap bunga nitong sanitary landfill fire na ito. At nakatanggap din tayo ng impormasyon kanina tungkol sa posibilidad ng pagdedeklara ng state of calamity. Posible daw yan i-anunsyo ng pamahalaang lungsod bukas. Yan muna ang latest mula dito sa Ubando. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Ian Suyo.
Planado raw ang pagpaslang sa isang negosyante at kanyang driver na tinambangan sa Quezon City. Inilabas naman ng pulisya ang mga CCTV footage kaugnay ng krimen. Live mula sa Camp Crame, nasa frontline na balitang yan si Brian Castillo. Brian, ano mga nakalap mong update tungkol sa krimen? Julius, sa isinagawang backtracking ng mga pulis gamit yung mga CCTV ay doon nakita kung papaanong tumakas yung riding in tandem na siyang salarin sa nangyaring pamamaril sa maya bahagi ng Timog Avenue sa may Quezon City kahapon. Sa kuhang ito ng CCTV, makikita ang mga nakamotorsiklong salarin na huminto sa gilid ng kalsada malapit sa kanto ng Scout Ibardaloza at Scout Limbaga Street sa Quezon City. Ilang sandali pa, sinundan nito ang tumawid na puting mini SUV. Nakunan din ng video ang motorsiklo at puting sasakyan malapit sa kanto ng Timog Avenue at EDSA. Dito na bumaba ang angkas, saka malapit ang pinaputukan ang mga sakay ng mini SUV, sabay sibat. Ayon sa mga pulis, planado ang krimen. Inabangan talaga siya. So there is a strong probability that prior to the incident, the victim was surveyed o kaya nagkandak ng surveillance itong mga suspect. The victim going to Timog, nag-aabang na yung mga suspect. Naisugod pa sa ospital ang negosyanteng sakay ng mini SUV, pati ang kanyang driver. Pareho silang namatay. Ayon sa pulisya, posibleng ang negosyante ang target. Dahil nga businessman yung victim who owns a bar, clubs, and billiards establishments. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business incident or business-related incident po. Ilang minuto matapos ang pamamaril, sunod na nakita ang dalawa sa bahagi ng Scout Rallios. Tumigil ang mga ito sa bangketa, nagpalit ng damit at saka naglakad na parang walang nangyari. Inabando na rin doon ng mga sospek ang motor na ginamit nila sa krimen. Napag-alaman pang gumamit din ito ng peking MV file number. Nakuha rin sa CCTV ang paglalakad ng mga sospek palayo sa inabando ng motor. Huli silang nakita na sumakay sa tricycle at saka pumara ng jeep sa Quezon Avenue. Bumuo na ng Special Investigation Team ang QCPD para sa kasong ito. Gagamitin nila ang mga nakalap na footage para sa backtracking ng mga sospek. Julio, sinubukan namin kunin yung panig ng mga kaanak nung namatay na driver pero wala pa silang pahayag. Sa ngayon ay wala ring pahayag pa yung pamilya naman ng pinatay na negosyante. Yan muna ang latest, balik sa'yo. Maraming salamat, Brian Castillo. Patay ang isang lalaking nakipagbarilan sa mga pulis sa Pasay City. Isang opisyal din ang sugatan. Isinumbong ng mga residente ang suspect dahil nagpaputok umano ito ng baril ng walang dahilan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakahandusay sa bubong, duguan at nag-aagaw buhay. Yan ang sitwasyon ni alias Nonoy Negro nang abutan ng mga pulis sa Barangay 62 sa Pasay City. Tinamaan siya ng bala matapos makipagbarilan sa mga otoridad. Pero bago ang eksenang yan, isinumbong na siya ng mga residente dahil sa pagpapaputok ng baril na walang dahilan sa lugar. Pero naunang pulis na rumusponde na baril ni alias Negro. Pagdating nila doon sa may iskinita, bigla silang pinaputukan. So yung isang pulis po natin, natamaan siya. So dinala natin sa ospital. Kaya rumesbak agad ang iba pang mga kasamahan nitong pulis. Sa isang bahay, doon tumakbo at nagtago si alias Negro. Pinaputukan niya pa ulit ng baril ang mga otoridad hanggang umabot ang habulan sa bubong ng kapitbahay. Pero nang makorner, bumulagta na ang suspect. Nadala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Na-recover ang baril na ginamit ng suspect. Ligtas naman at nagpapagaling na rin ang nabaril nitong pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Uusad na sa plenaryo ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nakitaan kasi ng probable cause ng House Justice Committee ang mga reklamo laban sa bise. Pero bago yan, una muna ang pinagdebatehan sa pagdinig kung dapat bang buksan ang kahon na naglalaman ng mga tax record ni VP Sara at ng kanyang mister. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez.
Lumutang ulit ang mahiwagang green box ng Bureau of Internal Revenue sa huling impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Justice Committee kanina. Ang tanong, iya-unbox na ba yan? Laman kasi nito ang income tax return ni VP Sara at ng mister niyang si Attorney Mans Carpio. Kaya sagot ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, buksan na para magkaalaman. Hindi ho natin pwedeng ipadala lang sa Senado na hindi natin alam. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. At para lalong mapalakas ang usapin ng probable cause. Sinigundahan siya ni House Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Lawrence Defensor. Mahalaga raw malaman ang laman ng box dahil posibleng ito ang magdikta ng direksyon ng bansa. Pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. We should let the Filipinos see what's inside that box. Si Manila 6th District Representative Benny Abante naman gumamit ng Bible verse para ipunto kung bakit hindi dapat buksan ang box. Sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Keep it sealed right now. Di mo mas maganda na may suspense, eka nga. Giit pa ni Abante, hayaan na ang unboxing ng anyay Pandora's Box sa Senado. Bakit daw ba nagmamadali? Ganyan din ang posisyon ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Ibigay na lang daw sa Senado na tatayong impeachment court ang pagbubukas ng tax record ng mag-asawang Duterte at Carpio. Dahil kung ang usapin ay ebidensya, sapat na raw ang nabulatlat sa Kamara. If we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan. Sa gitna naman ng pagtatalo ng mga miyembro ng Justice Committee, umeksena si Congressman Paulo Marcoleta na hindi miyembro ng komite. Pero bago pa man siya nakapagsalita, bahagyang nagkatensyon. Pinuna kasi ni Abante ang maling pagtawag ni Committee Chairperson Jervy Luistro kay Marcoleta bilang her. I just would like to make it clear. Madam Chair, the point of order is not in order, Madam Chair, because I just want to make, because you said twice, her. All right. So I would like to find out if she is a she or he. Sa huli, inaprubahan ng komite ang mosyong burahin. Sa record ang naging usapan na yan dahil wala daw itong kaugnayan sa dinidinig na impeachment complaint. Nang bumalik ang spotlight kay Marcoleta, sinabi nitong hindi siya tutol sa pagbubukas ng green box. Sabay bitaw ng iconic line mula sa pelikula. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, mayroon po kayong acceptable reason na naayon sa batas. Pero parang may mali. Kaya umeksena naman si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. May nabanggit po kasi kanina na popo at basya na line po si Representative Marcoleta. Inattribute po niya yung explanation, deserve an explanation kay Popoy. Hindi po siya kay Popoy, linawin ko lang po. Ito po ay kay Papa P, kay Piolo Pascual sa pelikulang Starting Over Again. And I hope that as we decide on this matter, this will not lead us to starting over again. Sa huli, 38 kongresista ang bumoto na wag buksan ang BIR box ng mag-asawa. 6 ang nagsabing buksan. Sa gitna ng lahat ng yan, no-show pa rin si VP Sara bagamat hindi siya required na dumalo. May patutsada muli si Luistro. Is she a public servant? Bound by the same laws as the person on the street? Or one who believes she is above the law? Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Pero nasaan nga ba ang bise sa gitna ng hearing?
Sa isang post sa Facebook ng Office of the Vice President, makikitang dumalo si VP Sara sa pagbubukas ng isang pop-up exhibit tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas sa isang mall sa Laguna. Samantala, sagot naman ni Luistro sa reklamong paglabag sa Bank Secrecy Law, breach of information security and confidentiality ng Anti-Money Laundering Act at Data Privacy Act na inihain ni Attorney Man Scarpio. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinalaki ng pamahalaan ang benepisyo ng PhilHealth para sa mga buntis. Mula sa mga check-up hanggang sa panganganak, dinagdagan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ang due date ko po, sir, sa June 24, 2026. Unexpected ang pagbubuntis ng 46-year-old barangay clerk at PhilHealth member na si Marieta Francisco mula Mandaluyong. 33 weeks o 8 buwan na siyang buntis sa kanyang ikalawang baby. Dahil sa kanyang edad, itinuturing na high risk ang pagbubuntis ni Marieta. Problema pa nilang mag-asawa ang gasto sa panganganak. Kahit pa paano naman, sir, meron naman po akong pakonti-konting iniipon kada magsasweldo po kami. Yung tatay din po nung anak ko, kahit pa paano, nagsisavings din naman po. Bagaman nakapag-ipon daw sila, aminado si Marieta na hindi ito sapat. Kaya malaking ginhawa raw sa kanya at sa iba pang buntis ang pagpapalawak sa maternity benefits ng PhilHealth. Epektibo na yan simula bukas, April 30, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Layo nitong matiyak na ang bawat ina ay manganganak nang hindi nag-aalala sa pambayad. Alam natin kung gaano kamahal ang panganganak. May check-up, laboratory test, ospital at gamot. Kapag kinulang ang pera, napipilitan tayo maghintay o magtipid. Dito nagsisimula ang panganib. Dahil may increase sa maternity benefits, halos triple na ang halagang sasaluhin ng PhilHealth para sa normal deliveries. Mula sa dating 9,750 pesos, itataas na yan sa 29,000 pesos. Kung cesarean delivery o C-section naman, ang dating 37,000 na binibigay ng PhilHealth aakyat na sa 58,000 hanggang 62,000 pesos ang benepisyo. Bukod pa dyan, dagdag pa ng Pangulo. Mula 4 na check-up, magiging 8 na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama na ang mga bakuna at saka laboratory test. At pagkatapos naman mga anak, may 3 follow-up visit na sakop na rin. Nakipag-ugnayan na kami sa PhilHealth para sa dagdag na detalye kaugnay sa expanded maternity benefits, pero busy pa raw ang schedule ni PhilHealth President at CEO Edwin Mercado ayon sa kanyang staff. Gayunman, nagpapasalamat si Marieta sa bagong benepisyo na magpapagaan sa kanilang pinansyal na pasanin at kapanatagan sa paghahanda para sa kanyang panganganak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita naman, sa pool sa CCTV ang isang lalaking nagkunwaring chocolate lover pero hold-upper pala. Inold up niya ang isang tindahan sa Santa Cruz, Maynila. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ongpauco. Tila ordinaryong mamimili lang ang lalaking naka-helmet. Nang pumasok sa tindahan ng tsokolate sa Santa Cruz, Maynila, lumapit siya sa 2 tendera na nasa kahera, saka may tinatanong. Maya-maya, bumunot ito ng baril at ikinasa, sabay deklara ng hold-up. Ang isa sa mga tendera agad itinabi ang kanyang cellphone, habang ang isa walang nagawa kundi iabot sa kawatan ng kanyang cellphone. Pinabukas din ito ang kaha at kinuha ang mga pera. Hindi rin pinalampas ang itinabing cellphone. Nang makalabas ang suspect, dali-daling nagtago ang 2 staff at napaiyak na lang sa loob ng CR. Ay pumasok po na isang lalaki. Naka-helmet po siya. Tinignan niya po kung may kasama kami. Pag bumalik po siya sa counter, nagtanong po siya kung magkano yung chocolate. Sumagot po yung kasama ko na 650 pesos. Tapos nung nakaramdam na po siya ng iba, tumayo po siya. Pagkatayo niya po, umugot na po ng baril yung hold-upper. Tinuturo niya po yung kaha.
Natangay ang 3 cellphone at 16,000 pesos na kita ng tindahan. Sa CCTV naman ng barangay, makikita ang sospek na sakay ng motorsiklo. Naroon din ang angkas na nagsilbing lookout. Agad namang rumisponde ang mga pulis. Ayon din sa may-ari ng tindahan, nakapagsampa na sila ng reklamo sa Santa Cruz Police Station. Tukoy na rin daw ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Posibleng natiktikan na raw ng mga kawatan ang tindahan bago gawin ang krimen. Paalala nila, konting ingat, lalo na pag mayroong taong din nakilala, lalo po, usually pag mapasok ng naka-helmet, siyempre ipabubalak nun pag gano'n. nagsasagawa na ng manhunt operation ang mga pulis para mahuli ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Nasa kote ang isang lalaki sa Quezon City na nanloob sa bahay ng mga magulang ng kanyang dating nobya. Ang suspect sinamantala ang pagkakataong nasa abroad ang mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Huwag ka nang lalaban. Taas mo, pakita mo kamay mo. Diyan. Sige. Taas kamay, dumulot ko, taas kamay. Ilabas mo yung kamay mo sa pintuan. Pinasok ng mga pulis ang bahay na ito sa Barangay Kaligayahan sa Quezon City matapos mag-report ang anak ng may-ari ng bahay. Nadatnan niyang nagkalat ang mga gamit sa loob. Wala raw tao sa bahay dahil nasa abroad ang mga nakatira. Yung anak ng isang victim natin na galing ng Laguna, gusto lang niya mag-ocular inspection kasi alam nga niya na walang tao yung bahay ng parents niya. Na-discover niya may tao doon sa loob ng bahay. Kaya po tumawag agad sila ng pulis at agad naman po tayong remesponde. Nasukol ang sospek sa loob ng kwarto. Nagmamatigas pa siya at ayaw lumabas ng bahay. Doon. Pwede ko usap po. Pwede ko usapin mo muna. Kilala ko po siya. Dito, doon nga sa mga... Doon na sa labas na. Doon na. Sir, natatakot po sir. Sir, please. Huwag ka matakot, dito kami. Huwag ka mag-alala, relax ka lang. Hindi ka na dito, dito lang sa ano. Dito lang sir. Isaglit lang po, upo lang po dito. Wala naman po akong hawak eh. Base sa investigasyon, binaklas ng sospek ang bubong ng bahay at doon dumaan papasok. Kinilala ang sospek na si alias Derek, 29 anyos. Kabisado na ng sospek ang pasikot-sikot sa loob ng bahay dahil dating nobyo siya ng anak ng may-ari. Na-recover sa kanya ang iba't ibang mga alahas na nagkakahalaga ng 60,000 pesos, isang plies at isang lagaring bakal na ginamit sa panloloob. Paliwanag ng sospek, nagawa niya ang krimen dahil lubog siya sa utang dahil sa sugal. Sobrang gipit lang po at marami po akong utang na iniwan po sa akin ng aking dating nobya. Na hindi po yung nabiktima po, iba pong nobya po. Yun lang po, ang dami po kasi nanggigipit sa akin. Ang dami din pong utang at mga anak na din po kasi yung aking partner na kinakasama ngayon. Nahaharap siya sa kasong robbery akyat bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5. Nananawagan ang ilang senador sa Energy Regulatory Commission na utay-utayin ang taas singil sa kuryente na kinagulat ng marami nating kapatid. Naungkat din ang paniningil sa consumers para pondohan ang ayuda sa mga mahihirap. Nasa Frontline na balitang yan si Mean Los Baños. Talaga namang nakakainit ng ulo ang sabay-sabay na taas presyo ng langis, pagkain at singil sa kuryente ngayon. Triple whammy nga kung ilarawan yan ng chairman ng Senate Protect Subcommittee na si Senator Win Gatchalian. Kaya panawagan ng senador sa Energy Regulatory Commission, baka pwedeng utay-utayin ang singil sa kuryente. So triple whammy ang consumers natin, lalo na yung pinakamahirap natin mga kababayan. Kasi nung pandemic, ginawa na natin to eh. No? If you remember, ng pandemic, may bill shock rin. Bukas naman daw ang ERC na pag-aralan ang pagpapatupad ng staggered payment o yung utay-utay na pagbabayad sa kuryente. Pero ang tanong ng mga senador, bakit nga ba lumobo ang bill sa kuryente ng maraming consumers? Partikular na tanong nila Senator Amy Marcos, bakit daw tumaas yung tinatawag na generation cost? Paliwanag ng Meralco dahil yan sa paghina ng piso, lalo't dolyar ang pambayad sa langis. Actually po, kahit po yung indigenous fuel natin tulad ng Malampaya, dollar denominated po din yung bayad sa kanila. So every time mag-depreciate yung peso, lumalaki po yung peso equivalent
ng cost ng fuel na yun. Isa pang puna ni Senadora Marcos ang paglobo ng ilang items sa electric bill, gaya ng transmission cost, ancillary charge na may sakop sa backup power generators at systems loss charge. Oy, grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na, tapos say double up pa sa system loss, tapos yung ancillary charges na hindi naman ginamit, nakatambay lang, dinagdagan din. Parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Sabi ng Meralco, pagdating sa ancillary charge, nakabase sila sa sinisingil ng National Grid Corporation of the Philippines. Sabi naman ng ERC, makakameno sa susunod na bill ang mga consumer dahil sa nakaambang bawas singil ng Meralco. That will take effect po starting this next billing. Inihabol po talaga namin yung decision dyan ng How much commission. can we look forward to? Pagdating po sa mga residential customers, may mga karagdagang around 20 centavos, 22 centavos para po lalo pa yung mga residential. Naungkat din sa pagdinig ang ilang reklamo ng mga consumer na ipinapasa sa kanila ang ayuda para sa mga mahihirap, gaya ng Lifeline Rate Subsidy Program at subsidiya para sa senior citizens. Ang liit-liit naman ng lifeline na yan. At nasabi nga, 135,000 lang naman, 8 million lang naman yan every month. Hindi ba pwedeng i-absorb na ng Meralco yan? Kung sila po voluntaryo, We'll comply with whatever regulations ERC releases. Pero ayon kay Senador Bam Aquino, dapat maghanap ang gobyerno ng ibang pagkukunan para sa pampondo sa mga nasabing ayuda. So, yung umaalma talaga, ang pakiramdam, nangangailangan rin kami ng tulong. Nagbabayad naman kami ng buwis. Ba't ito nasasama pa sa kuryente natin? Paliwanag ng ERC, nasa 1 centavo per kilowatt hour lang naman ang nakakarga nito sa bill ng mga consumer. Nauna na ring pinaliwanag ng Meralco at ERC na ang mga subsidiyang ito ay nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Law at minamandato itong singilin ng distribution utilities sa consumers. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Posibleng madagdagan ng 10 hanggang 12 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas sa Setyembre. Ibig sabihin, ang average price ngayon na 50 pesos kada kilo abay maaaring umabot sa 60 hanggang 62 pesos. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr., epekto yan ng mahal na fertilizer at petrolyo. Pero gumagawa na raw ng paraan ang pamahalaan para hindi lumaki ang taas presyo sa bigas. Tulad na lang ng pamimigay ng subsidy at ng fertilizer. Gayon din ang posibleng paghahalo ng imported at local rice o kaya ay pagmix ng bigas at white corn. Napag-usapan kahapon na pinapagawa na namin to try is a 70-30 blend. So with that, kung mag 70-30 or eventually 60-40 or whatever it is, because we have to support our local rices. So we want 70-30 para tatakbo yung local, tatakbo yung imported, hand in hand. So bababa siguro yung, kasi ang landed cost ngayon ng imported rice is only 33 pesos to 34 pesos eh. But by that time, we're assuming na that landed cost will be 40 pesos. So yung 40 versus 55 siguro na, or 50, retail kasi 62 sinasabi ko, no? Wholesale na mga 52, pag binlend natin yon, bababa ang average din ng konti. May nakamba na namang taas presyo sa petrolyo matapos ang magkakasunod na malakihang rollback. At kasabay niya ng balita na kakalas na ang United Arab Emirates sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, magtutuloy nga ba ang taas presyo dahil sa pagkalas ng UAE sa OPEC? Julius, sa pangmatagalan, ang sinabi ng mga analyst, posibleng bumaba pa nga ang presyo ng langis dahil nga sa pagkalas ng United Arab Emirates ito sa OPEC. Pero sa ngayon ang inisyal na reaksyon ng merkado ay tumaas pa ang presyo ng langis at nakadagdag pa nga dito yung pagsadsad ng halaga ng piso kontra dolyar. Matapos ang tatlong malakihang rollback,
posibleng magkaroon na ng oil price hike sa susunod na linggo dahil yan sa pagtaas ng presyo ng langis sa global market. Ayon sa mga source ng News 5, sa industriya, posibleng umakyat ng piso hanggang 3 piso ang kada litro ng diesel, habang piso hanggang 2 piso naman ang maaaring madagdag sa kada litro ng gasolina. Base yan sa 2 araw na trading. Ngayon pa lang, napapakamot ulo na ang mga tsuper. Medyo naka-recover na po ng konti. Dapat po ibaba pa. Ibalik po sa dati. Mahirap. Kasi wala na kami nauwi. Taas ng gasolina. So wala pang pasahero. Ayon din sa mga industry player, ito ang pangunang reaksyon ng global market sa pagkalas ng United Arab Emirates sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ang UAE ang isa sa pinakamalaking oil producer sa OPEC. Kung mawawala ito sa hanay, malaking kabawasan sa mga reserba ang supply na galing sa bansa, lalo't nasa gitna pa man din ng krisis ang buong mundo. Pero sa pangmatagalan, posibleng bumaba naman ang presyo ng langis. Makakalaya na kasi ang UAE sa mga kota sa supply na minamandato ng OPEC. Theoretically, it should lead to lower oil prices eventually because that's the whole point of a cartel. Basically, OPEC is like De Beers for diamonds. Basically, diamonds are expensive because De Beers basically limits the supply of diamonds so that the price doesn't go down. Sa isang online economic briefing na pinangunahan ng Makati Business Club, naniniwala ang mga eksperto na matatapos na ang gulo sa pagitan ng Amerika at Iran. Makakaapekto daw kasi ito sa politika sa Estados Unidos at gayon din sa relasyon nito sa mga bansa, kabilang na ang China. Sa ngayon, naniniwala naman ang mga eksperto na tama lang ang ginagawang targeted subsidies ng pamahalaan para sa pampublikong transportasyon. Sisimulan na rin daw ang programa sa mga probinsya at magtatagal habang may pondo pa. It's 2 weeks into the program, but I think we have done a good job as far as information dissemination on our new system, no? Yung online registration, and then yung QR code payment. No? Julius, bukod naman sa pagtaas ng presyo ng langis o yung posibleng pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo, bahagya namang bababa yung fuel surcharge na sinisingil ng mga airlines sa mga pasahero nito. Kanina, in-announce ng Civil Aeronautics Board o CAB na ibinaba nito sa level 18 yung fuel surcharge mula sa kasalukuyang level 19. Ibig sabihin nito, pwedeng madagdagan ng around 2,000 pesos hanggang 14,500 pesos na fuel surcharge yung mga international flights at nasa around 593 hanggang 1,734 pesos naman yung sa domestic flights. Julius. Jared, may epekto ba yung paghina ng piso sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Oo, Julius, malaki ang epekto ng pagbagsak ng halaga ng piso sa kontradolyar dito sa pagtaas ng presyo ng langis. Kasi as we all know, imported yung binibili nating langis at kapag imported, syempre, dolyar ang ibabayad natin. So kung mas mababa yung halaga ng piso kontra dolyar, ibig sabihin nun, mas maraming piso yung kinakailangan nating ibayad para lang makabili ng langis, for example. So dahil dyan, syempre, mas magmamahal ito pagdating dito sa ating mga pumps. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Mula pelikula hanggang serye, dadalhin naman sa teatro ang komedya ng Babae sa Septic Tank na pagbibidahan pa rin ng comedy genius na si Eugene Domingo. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belisario exclusive. Umarangkada ng produksyon ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Exclusive na ipinasilip sa News 5 ang table reading at paghahanda ng cast led by Eugene Domingo sa gagawing theater production ng hit franchise. 2011 nang unang lumabas Ang Babae sa Septic Tank na ang tema ay tungkol sa independent cinema. Nagka-sequel yan noong 2016 na mainstream movies naman ang focus. Ang third installment na tungkol naman sa historical fiction ay inilabas noong 2019. This time around, mga issue naman sa mundo ng teatro ang punto. For the past year, for the past months, people have been buying tickets to watch theater. So we would like to believe, as a thespian myself,
that this is the golden age of theater. Ano ang pananaw ng ang babae sa septic tank sa teatro ngayon? Ano ang papel ng teatro sa lipunan? Ika nga, basta may umaalingasaw na issue, saka lumalabas ang babae sa septic tank, pati na ang hamon sa mundo ng teatro sa usapin ng compensation. The theater people are here because the soul dictates it. Pero matalino naman ang mga tao sa teatro. Alam naman namin paano magbalanse. Hindi naman kami sasabak sa gutom kung hindi kami nakaipon. Dahil sa tagumpay ng mga naunang septic tank, pressured ba sina Uge sa live theater ng kanilang storya? Hindi ko pinipressure sarili ko, but we have to work. Ang live audience, dapat din bang maghanda sakaling matalsikan ng something mula sa septic tank? May chance na magsitalsik, pero bahala na kayo. Makakasama ni Eugene Domingo sa proyekto sina JC Santos, Marlon Rivera, Melvin Lee, Andoy Ranay at iba pa. Mapapanood ito sa PETA Theater. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lolang tumawid, napundol ng motor at umikot pa sa ere. Mga suspect tumakas. Vice President Sara Duterte at Chavit Singson magiging tandem ba para sa 2028 elections? At delegates ng Miss Universe Philippines 2026 bumisita sa Kapatid Network. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang lola matapos ma-hit and run ng motor habang tumatawid sa kalsada sa Tacloban City. At sa lakas ng impact, umikot pa sa ere ang biktima. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Patawid ng kalsada ang 75 years old si Lea Dadali nang biglang nabundol siya ng riding in tandem at umikot sa ere. Kita rin tumilapo na naka-helmet na backride. Nakabango naman siya agad at hindi man lang nilapitan ang nabanggang matanda. Tumayo lang ang backride sa may kalsada at doon siya sinundo ng rider saka sila tumakas. Sinubukan pang habulin ng mga residente ang mga salarin pero di na nila naabutan. To the rescue naman ang anak ni Dadali at agad din sinugod sa ospital ang biktima. Bibisita lang daw sana si Lola sa bahay ng kanyang apo nang madisgrasya nitong Sabado ng hapon. Masakit talaga sa loob ko kasi yung nanay ko nang kita ko na maraming sugat. Pagtingin ko na ano na talaga siya, nag-bleeding siya. Inano ko na talaga na, inakay ko na talaga siya na, mapunta talaga siya na para ma-recover talaga yung buhay ng nanay ko. Kalaunan namukhaan ng mga taga-barangay ang mga sospek. Kinagabihan, sumuko rin ng rider at kanyang angkas. Sabi ng taga-sagasa, natatakot ko na sila, baka sila anuhin ng mga paryente nung nakasagasaan nila. Wala rin daw lisensya ang rider at hindi nakarehistro ang motor. Ang backride naman ay nagpapagaling din sa ospital. Nakipag-areglo naman ang kaanak ni Lola Dadali dahil nangako ang mga sospek na sasagutin ang gasto sa ospital. Yun nga lang, napako yan. Kaya nagbago rin ang isip ng pamilya ng biktima. Magdedemanda na raw sila. Patuloy namang inoobserbahan si Lola Dadali lalo't nagtamo siya ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Hinimay sa impeachment hearing ang mga naging pahayag at umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang NBI may lead na raw sa sinasabing assassin na inutusan umano ng bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, ano-anong mga pahayag ng bise ang hinimay?
Cheryl, sumentro nga yung huling araw ng impeachment hearing ng House Justice Committee sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos noong November 2024 at mga pahayag gaya ng pag-appoint sa sarili niya bilang isang designated survivor. Ayon sa ilang mga kongresista, itong aligasyon ng grave threats ang siyang pinakamabigat na impeachable offense ng bise. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan ang video ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na naging sentro ng pagdinig sa kanyang huling araw ng impeachment hearing sa House Committee on Justice. At mismong NBI na ang nagsabi, hindi yan edited at hindi rin AI. Yung video is na-authenticate ng NBI. Yes, ma'am. Hindi yun gawa-gawa lang o hindi yun AI. Yes, ma'am. Totoo raw na nagbanta si VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Base sa investigasyon ng NBI, nakita nilang may reasonable certainty of conviction kaya naghain sila ng reklamong 3 counts ng grave threats at 1 count ng inciting to sedition laban kay VP Sara. Reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin mismo ni NBI Director Melvin Matibag, may lead na sila sa umano'y assassin na posibleng kausap ni VP Sara. And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. Bukod sa video na yan, binusisi rin ang ibang pahayag ng bise. Gaya ng hindi niya pagdalo sa SONA dahil siya raw ang designated survivor. Pati na ang video ni VP Sara na aniya pagputol sa ulo ng kanyang mga katabi. Imagine myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. Sino ba ang tinutukoy dyan ng bise? Ayon sa NBI, ganun din ang gusto ko. If you could see the whole video that was submitted, Your Honor, it is the President that was referred, Your Honor. The President? Yes, Your Honor. meron pang ang video na sinasabing hanggang number 2 lang daw ang bansa. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Kaya ang mga kongresista nanindigan na malinaw na impeachable offense ang mga pagbabanta ni VP Sara sa presidente. This is not simply a threat that is defined under the revised penal code, but this is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip. Pero hindi lang si VP Sara ang pinuna sa pagdinig. Lumutang din ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte noong Rage Coalition launch. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Ayon kay Delima, trademark character na yan ng buong pamilya Duterte. Iniimbestigahan na rin ng NBI ang pahayag ni Mayor Baste. Yung behavior ng buong pamilya. Just recently nga po, which part of our submission, yung video doon no April 13, yung rally dyan sa Club Pilipino, na may submission po kami niyan.
Sa huling nakitaan ng probable cause para ma-impeach si Vice President Sara sa pagdinig ng House Justice Committee, unanimous ang boto ng komite. 53 ang pumabor, walang tumutol. Kumbinsido silang may nangyaring pang-aabuso sa confidential funds ng bise. May hindi tamang pagdedeklara sa kanyang ari-arian dahil sa hindi pagkakatugma sa kanyang salin matapos malaman ng bilyon-bilyong pisong transaksyon niya sa bangko. At pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, pinagdebatehan naman kanina kung dapat bang i-extend pa ng isang araw ang impeachment hearing. Nagmosyon kasi si Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan na bigyan pa ng pagkakataon ang bise na humarap at magsalita. Pero tinutulan yan ng mga mambabatas. We have surpassed so much whatever standard of due process is being required, no? As a matter of fact, even today, we've called her for 4 times already. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Doon na siya sa Senado magpaliwanag. No more chances for her in this committee. Not next week, not anymore. Tama na po ang spirit of the glass. Hindi natin na pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. Sa Lunes, muling magpupulong ang komite para aprubahan ang committee report at ang articles of impeachment. Oras na maaprubahan ito at ma-refer sa plenaryo, bibigyan ng kopya ang lahat ng kongresista, mga complainant at si VP Sara. At maaaring sa May 11 ay pagbotohan na sa plenaryo ng lahat ng mga kongresista kung i-impeach muli si VP Sara. Sheriel, naglabas na nga ng pahayag yung kampo ni VP Sara at inaasahan na raw na ito na yung magiging resulta nga ng botohan. Wala pang pahayag mula mismo kay VP Sara pero dumalo siya kanina sa isang event sa isang mall sa San Pedro, Laguna. Sheriel. So Marian, oras na magbotohan na sa plenaryo. Ano na ang susunod na mangyayari sa impeachment ni VP Sara? Cheryl, oras nga na magbotohan sa plenaryo, maaring sa May 11 po yan. At kung sakali pong ma-impeach muli si VP Sara, ay i-transmit na po itong committee report, yung articles of impeachment at yung resolution mismo po sa Senado na siyang tatayong impeachment court. At inaasahan nga po na sa Senado ay magsisimula na yung paglilitis forthwith. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Weather update tayo mga kapatid. Sa ngayon, wala naman tayong binabantayang low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong mga grupo ng kaulapan dito po sa silangang bahagi ng Mindanao na parte ng ating easterlies o yung tinatawag nga nating easterly wave na nagdadala ng mga posibleng pagulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil po dyan, kasama po natin ang mas maulap na panahon at mga posibleng kalat-kalat na pagulan o thunderstorms sa ilang bahagi ng Eastern Samar, Southern Leyte, kasama po dyan ang Dinagat Islands. Ito pong areas ng Surigao del Norte, kasama na po dyan ng Siargao, Surigao del Sur at ilang bahagi ng Davao Oriental. Ito po ay kumikilos na system. Posible rin po tayo makaranas ng mga pagulan dito po sa mga ilang areas ng Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, kasama na po dyan ang Palawan sa darating na Biyernes naman. Pero sa pangkalahatan, ang natitirang bahagi po ng ating bansa ay patuloy na makararanas ng mainit at malinsangang panahon, dulot pa rin ng ating tinatawag ng easterlies. Katunayan, ngayong araw na ito, pinakamataas po yung ating heat index dyan po sa may Bicol region na pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius. Umabot naman yan sa 43 degrees Celsius dito po sa areas ng Cavite, 43 degrees Celsius din po sa Iloilo at samantalang dito po sa areas ng Samar, nasa 42 degrees Celsius naman yung ating heat index. Bukas, yung ating naasang mga heat index ay posible pong umabot naman sa hanggang 43 degrees Celsius sa mga areas po ng Palawan at Cavite at 42 degrees Celsius naman sa areas po ng Pasay City, Pangasinan, kasama na po dyan ng Iloilo. Again, ito pong mga heat index na ganito ay yan po yung nasa danger level na o mapanganib na level ng heat index
possible na po tayong madaling mapagod niyan at posible rin po yung mga heat stroke, lalong-lalo na sa mga kakaedad na. Kaya doble ingat po tayo mga kapatid. Sa Metro Manila, magpapatuloy din po ang mainit at malinsangang panahon, lalong-lalo na sa tanghali. Nagiging maulap ang panahon natin minsan po sa hapon, pero napakababa po ng ating tsansa ng pagulan. Ang paghahandaan pa rin po natin, yung ating matataas na heat index na posible kang maglaro sa 39 hanggang 40 degrees Celsius. Dito nga nakarang araw nga, umabot pa yan sa 41 degrees Celsius sa Pasay City at magpapatuloy pa rin po ang mainit at malinsangang panahon sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner. Alvin Puran, lagi may panahon para sa iyo. Susunod, lalaking nagkunwaring basurero, motor napper pala. Sara Duterte at Chavit Singson magtatandem sa 2028. At FEU at NU muling magtatapatan sa finals ng UAAP Season 88 Men's Volleyball. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Isinusulong ng ilang grupo ang tambalang VP Sara Duterte at Chavit Singson sa 2028 elections. Sa press con ng Sara Chavit 2028 Nationwide Movement, aabot daw sa 10 milyong miyembro ang nagsusulong ng tandem. Una nang inanunsyo ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ipinaliwanag naman ng grupo kung bakit si Singson ang kwalipikadong katandem ni VP Sara. Meron siyang financial capacity at hindi niya nahangarin pang manguragot. Nakakatakot po mag-alal ng pangalawang Pangulo kapag kurakot din. Matapos sabing pag-iisipan munang huwag kumuha ng sweldo, duda naman ngayon ang kampo ni Senator Bato de la Rosa ng mga Pilipino ang nagsasabing huwag siyang pasweldohin. Ayon yan mismo kay Attorney Israelito Torion sa panayam sa kanya ng programang Ted Filon at DJ Chacha. Ginit niya na mga kritiko lang ni Senator Bato ang nagsasabi niyan. Naniniwala raw sila na naiintindihan ng karamihan sa mga Pilipino ang sitwasyon ni Bato de la Rosa na may banta umano sa kanyang buhay. Kung yun ang hiling ng Pilipino, I really doubt it. No? Ang iba lang niyan ay yung mga detractors lang talaga niya. Maski i-conduct tayo ng survey ngayon, yung totohanan ng survey, I'm very sure, no? As long as the sun rises in the east, majority of the Filipinos understand the situation. Ayon naman kay Senate Minority Alan Peter Cayetano, hindi gusto ni Senator Bato na umabsent sa Senado. Katunayan, gustong-gusto raw nga niyang pumasok. Pero dahil sa banta umano ng balitang pinaaresto na ng ICC ang senador, mas pinipili niyang huwag pumasok. November pa nung nakarang taon, huling dumalo sa Senado si Bato de la Rosa. Again, do I want him to attend? Yes. I think he also wants to attend. Namimiss na niya yung trabaho niya sa Senate mismo. Kaya lang kung ang kapalit naman doon, pagtuntong niya doon, bigla siyang arestuin, bigla siyang isakay sa eroplano at ilipad sa Hague, 'di ba? Ilalaban niya yung karapatan niya. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Bumahan ang kagandahan sa Kapatid Network sa pagbisita ng delegates ng Miss Universe Philippines 2026. Matinding kompetisyon ng beauty and brains ang aabangan natin sa Coronation Night ngayong Sabado. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mga kapatid na rin ang 50 delegates ng Miss Universe Philippines. Bumisita nga sila sa Eat Bulaga, 1PH at News 5 ngayong araw. Ang batch na ito ng Miss Universe Philippines nga raw ang pangdiinang batch to ever compete. Ilan sa mga delegates this year ay tituladong beauty queens
Gaya na binibining Pilipinas International 2022, Nicole Borromeo, Miss Philippines Earth 2020, Roxy Smith, Asia's Next Top Model Cycle 6 runner-up Adela Mae Marshall, Miss Earth Water 2024, and Miss Earth USA Bea Wendorsky. Miss Universe Philippines specifically, it's still the pinnacle of pageantry here in the Philippines. So it really feels that should we be able to use this platform correctly, we can still make a difference. Sa sobrang intense ng online noise ng MUPH, may mga clash of fandoms na. Pero paalala ng girls, chill lang. Dahil magkakapatid o sisters ang turingan nila behind the scenes. Just make sure you're only spreading love and positivity lang. This is not an easy feat, and but it's very fulfilling for all of us because at the end of the day, aside from winning the crown, we are here to build ourselves and make sure that we are the best version of ourselves. Exciting ang coronation ngayong taon dahil for the first time ever, ang drag queen na si Marina Summers ang host ng programa. With a performance from P-pop group BGYO, panoorin ng Miss Universe Philippines live na live this May 2 on 1PH at 7 p.m. Mapapanood din yan on May 3, 9 a.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa Pulsa CCTV, lalaking nagpanggap na basurero, isa palang magnanakaw ng motor. Senior citizen patay matapos saksakin ng magbiyanan. At Ay de las Alas, pinakilala bilang si Sister Rebecca sa My Best Friend Eman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa Pulsa CCTV ang isang lalaki sa Caloocan City na nagnakaw ng motor. Ang suspect nagpanggap pang basurero sa kabiglang tinangay ang sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking may mga dalang karton sa Samson Road, Caloocan. Tila magbabasura pero may iba palang pakay. Inilatag niya ang mga karton malapit sa nakaparadang motorsiklo sa bangketa. Inuro niya pa ang motor, saka humiga sa karton at nagtulog-tulugan. Pero maya-maya, nang wala nang masyadong tao, kinalikot na niya ang motorsiklo. Makalipas ang ilang saglit, napaandar niya ito sabay sibat. Pinost online na may-ari ng motor ang video ng aktwal na pagnanakaw. Meron daw nag-message sa kanya ng picture ng kanyang motorsiklo. Ang sabi, magpadala raw ng pera ang biktima sa e-wallet, kapalit ng impormasyon kung nasaan ang tinangay na motor. Sabi ko, sige, 5K okay na ba? Di sabi niya, okay na daw. Di parang nilaro ko lang din. Sabi ko, nasa akin na yung pera. Baka gusto mo mag-meet up na lang tayo. Hindi daw pwede. Pero ang chatmate ng biktima, kalaunan, nagpadala rin ng picture ng suspect na nagnakaw ng motor. At sa Tanyong Malabon nga natagpuan ng motor. Pero hindi na ito kulay orange. Hindi naman naaresto ng mga pulis ang motor napper. Kaya duda ng biktima na baka kasabot din ng suspect ang kachat niya. Iniimbestigahan pa yan habang nahaharap sa reklamang carnapping ang suspect na nasa pool sa CCTV. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nagbabalik sa UAAP Men's Volleyball Finals ang top seed ng torneo na FEU Tamaraos. Between na naman! And the FEU Tamaraos are back at the Nanalo ang FEU sa mahigpit na 5-set match kontra sa Ateneo para makuha ang final slot. Nanguna sa opensa ng Tamaraos si Amit Between with 12 points. Susubukan ng FEU na bumawi matapos mabigo sa championship round last year.
Makaka-rematch ng FEU ang NU Bulldogs. 3 sets lang ang kinailangan ng NU para ma-eliminate ang UST Golden Spikers. Si Buds Budin naman ang nagpakitang gilas sa NU with 19 points. Sa NBA, itinanghal si Dallas Mavericks forward Cooper Flagg bilang Rookie of the Year. Sa edad na 19 years at 112 days old, si Flagg ang second youngest player sa NBA history na nakamit ang award. Nasa likod siya ni basketball legend LeBron James na nakuha ito sa edad na 19 years and 106 days old. Sa Houston Rockets naman, a-absent bukas si basketball star Kevin Durant sa kanilang must-win game kontra LA Lakers. Yan ay matapos siyang magkaroon ng left ankle sprain. Pag natalo ang Rockets, eliminated na sila sa playoffs. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po, si Diego Dario. Susunod, bus driver nahimatay habang nagmamaneho ng school bus. Mga estudyante to the rescue. Babae inaresto dahil sa pagbibenta online ng mga malalaswang litrato ng kanyang batang kapatid at pamangkin. At Ay de las Alas, ipinakilala na bilang si Sister Rebecca sa may best friend Eman. Utok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Timbog sa entrapment operation sa Iligan City ang isang babaeng nagbebenta ng malalaswang larawan ng mga menor de edad. Ang mga biktima ng suspect ay ang 3-year-old niyang kapatid at 12 anyos niyang pamangkin. Karamihan sa mga parokyano nito, mga foreigner. Nakuha sa suspect ang cellphone kung saan makikita ang larawan ng mga biktima. I-turn over na ang 2 menor de edad sa Social Welfare and Development Office ng lungsod. Habang hawak na ng pulis ang suspect na nahaharap sa kaukulang kaso. Patay ang isang senior citizen matapos saksakin sa loob ng kanyang kubo sa Samar. Base sa investigasyon, maghahaponan lang ang 76 years old na biktima nitong Lunes nang mangyari ang krimen. Galing sa inuman ang magbiyanan na suspect na sina alias Jake at John. Nang mapalaan ang dalawa, dito na nila pinagtulungang saksakin ang biktima. Isa sa mga tinitingnang motibo sa krimen ay ang alitan dahil sa manok. Pinagbintangan kasi ng biktima na magnanakaw ng tandang ang magbiyanan. Maharap ngayon sa reklamong murder ang mga suspect. I-turn over sa BIR ang 19 na luxury cars ng mga diskaya. Ilang kawani ng BIR ang nagpunta sa compound ng mga diskaya sa Pasig. Kinuha nila yan mula sa kustodiya ng Bureau of Customs. Isa sa ilalim ng BIR sa investigasyon ng mga sasakyan kung tama ang nabayarang buwis. Una nang ipinasubasta ng pamahalaan ang ilang mamahaling sasakyan ng mga diskaya. Sina Sara at Curly Diskaya ay nahaharap sa mga reklamo kaugnay ng umano'y katiwalian sa flood control projects. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, pagkatapos ni Ellie Buendia, ipinakilala na rin ang karakter ni Sister Rebecca, played by Miss Ay de las Alas sa My Best Friend Emma. Isang tertiary nun na gaya ng iba pang karakter sa kwento ay may pinagdadaanan din at kung minsan pinanghihinaan din ng pananampalataya. Pero dahil sa kanyang misyon, magpapatuloy si Sister Rebecca. Para sa aktres na si Ay, malaki ang naitulong ng kanyang karakter sa serye sa kanyang mental health. Dagdag pa ni Ay, malaking blessing ang My Best Friend Eman sa kanya dahil sa dami ng opportunity na dumating kasunod ng serye na gabi-gabi pong napapanood sa Todo Max Primetime 5. Sobrang happy
happy ako kasi parang ang dami kong project. Nandito yung My Best Friend Eman. And soon, meron na naman akong gagawin sa TV5. And meron din akong movie. Susunod, bus driver nahimatay habang nagmamaneho ng school bus. Mga estudyante to the rescue. At pagganap ng mga batikang aktor sa A Secret in Prague, kinagiliwan ng netizens. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muntik nang madisgrasya ang isang school bus sa Mississippi sa Amerika nang mahimatay ang driver nito. Kita sa video kung paano biglang nawalan ng malay ang bus driver. Kaya to the rescue ang 5 sa mga estudyanteng sakay nito. Isa ang umalalay sa manibela at brake ng sasakyan habang tumawag naman ng saklolo ang iba. Sa investigasyon, inatake ng asma ang bus driver. Nang iinom na raw ito ng gamot, bigla na lang siyang nag-collapse. Agad dinala sa ospital ang driver. Ligtas naman ang mga estudyante. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, kung kinilig ang madla kina Mikoy at Kiara, naaliw naman ang marami sa paglabas ng iba pang characters sa A Secret in Prague. Gaya ng mga batikang artista na sina Edu Manzano, Arlene Mulak, Kay Brosas at Joel Torre. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Mula sa kilig-kissing scene sa episode 1, Paking mabuting tao man lang siguro. Katulad mo, di ba? Hey man, go with us. may kidnapan naman na nagaganap sa episode 2. I'm so sorry, sir. I'm so sorry. I'm a good boy. I'm not bad boy. I promise. Ang bilis ng pacing. Kasing bilis ng pagkakilala sa atin ng mga karakter na either mamahalin o kaiinisan natin sa A Secret in Prague. Let's meet the parents first, the Valtravis. Victor! What the hell are you doing in Tagalog? Anong ginagawa mo, ha? Nothing. I was just joking. I was just about to release him. Ang yayamaning magulang ng prinsesa ng Prague na si Kiara, played by Kay Brosas at Ruben Soriquez. At syempre, ang mga pinagpala. Ang good vibes parents naman ni Mikoy, played by Arlene Mulak at Edu Manzano. At dahil alam na ni Mikoy kung sino si Kiara at ang impluensya ng kanyang papa, dito na mag-uumpisa ang komplikasyon ng storya. Alam mo, nangyayari pa rin yan yung nai-inlove ang mayayaman sa mahirap. Pwede. Oo. Bakit may kilala ka bang mahirap na nagkatuloy sa mayaman? Si Tenten at saka si Serena. Eksakto, nanay. Sa teleserye lang talaga nangyayari yan. Kung ang kidnapping ay prank, ano naman kaya ang susunod na haharapin ni Mikoy? We are not the bad guys here, Mikoy. Bakit naman ako maniniwala sa inyo? Baka naman kayo naman talaga ang mga sindikato. Ang mga umiinit na eksena, abangan mamaya sa A Secret in Prague. Pagkatapos ng Frontline Pilipinas at bago ang My Best Friend Eman. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.